tadiron sa sinawingan. So mag-apply ta sa pagtuon, okay? So atong pagkatunan mao gyapon the call of God, no? Nga sa mga pamaagi. So sa atong pagsugod sikta sa atong kagalingon, isa ka opportunity sa pagampo nga naa kita perni in the Spirit of God, the Holy Spirit, unable to be like Christ, sa ginatawag nga paghimulos sa mga pagtulunan sa isa ka butang mag-operate kita or doing the right thing in the right way. Sige. So sa atong nga pagsugod, kung na something to confess, if necessary, no, if needed, tapos ang tanan mao ang pagpasalamat sa Ginoo as in everything give thanks unto the Lord. Pag gumananay gaboy sa tako ang prayer. Sige, let's pray. Sa imo lang Amay, salamat kay sa mga higing ginatag nimo samon sa pagplans pagtuon sa mga pulong for our own good, na lalo Ginoo sa ginatawag nga birthday ni sa ginatawag nga Christmas Day, no? Bisan pa dili sa exact o kon proper nga time, but sa motibo Ginoo sa isa ka butang knowing sa mga pag understand Ginoo nga the second person of the Godhead Ginoo nagpakatao, became flesh and dwelt among us nga sa for our own good, for the salvation Ginoo, kay wala kami capacity of our own. Gani Ginoo sa pagplains pagtuon sa mga pulong, we're praying Ginoo sa teaching ministry kang confirmation of the Holy Spirit nga asa nga naay eksakto Ginoo nga mga pagtulunan as our divine teacher, kag giving us spiritual IQ, spiritual understanding sa amon nga mga sa pagintindi Ginoo nga sa keeping on moving on to be like Christ. Kani sa imong ginawag tang pasalamatan sa imo nga grasya, nga sa imong pamagi, nga sa imong ginasalig lang ang tanan, pinanggis ka lang Jesus Christ. Amen. Okay. So, pero ang atong katanang gyapon ginatawag nga dakol of God. Sa isa ka butang ni nga bisan pa sa sa birth ni Jesus Christ, no? Isa na siya ka pamaaging well, kung i-relate naton sa ginatawag nga dakol of God, nga asa nga ang desire jud sa Dios nga ang tanan maluwas. Mao na ang second person of the Godhead nagpakatao para sa ato yon nga kaluwasan, kay wala may uban makabayad sa ato mga sala kundi sa iya lang nga pamaagi. By our own wala jud tay capacity, no, natin dyan. So sa pagpadayon nga sa panawag sa Dios, well, primero ni ani mao sa creation, true creation. Ang sunod is true human conscience. So wala jud ikapamalibad ang tao, no? Kay kaning ginatawag nga human conscience, kuan siya kanang sa mga Gentiles. Well, kung tanaw naton ang pamaagi sa Dios nga asa gigamit niya nga katawhan mao ang mga Israelites. So walay sa luwas sa Israelites may tao pagyapon nga mga Gentiles nga dili sila, wala sila'y relasyon sa ginatawag nga Mosaic laws. Kay Mosaic law para lang sa mga Israelites. And yet di na gyapon gibase sa ginatawag nga konsensya sa tao, kay by their own, no, conscience mao na nagatag sa ila og pamatuod, no, sa ila mga pamaagi. Okay lang. So mao nang ang tao la joy kapamaliban nga halimbawa kung sa judgment time, sa great white throne judgment, magsulti nga Ginoo dili man ko Israelites, so wala koy kanang wala koy kabahin din na nga i-judge mo ko sa ginatawag nga kaning sa Mosaic law. Pero by their own conscience mao na maghatag sila sang pamatuod. Kay ang point nini nga simpre ang salvation is by faith alone in Christ alone, no, sa sinala nga pamagi. Ang usapon nga pagpanawag sa Dios, no, pinaagi sa nasulat nga mga pamulong.
So daghan po na mga pamulo nga it is written, it is written. Halimbawa kay Drita nag-stop tong niagi. Halimbawa sa Matthew chapter 4 verse 4. But he answered and said, sa kay Jesus Christ, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeded out of the mouth of God. So tapos sa 2 Timothy 3:16, all scripture is inspired by God and is unprofitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. So tanan ni may mga records ni siya. Bisan pa nga nasulti din nga sa Matthew chapter 4 verse 4 nga, but on every word that proceeded out from the mouth of God, kakani sila may mga record ni bisan pa out of the mouth of God. Pras nang Pas na sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 nga all scriptures is inspired by God. Nga kung tanaw nimo ni siya sa NIV kani siya is all scriptures is God breathed. God breathed. So in other words, the inhale and the exhale of God's word. So gin-inhale niya sa human author, pagkahuman gin-exhale sa human author nga gisulat, mao na siya nga all scriptures is God breathed. So sa ato pa naadyo na sila mga sinulat, halimbawa sa libro ni Isaiah nga scripture o kon manuscript. Sa libro ni Moses magikan sa Genesis, sa first 5 books, sa libro ni Jeremiah, sa scripture ni Daniel. So na sila yung mga record, mao na nga ang revelation sa Dios o kung ang panawag sa Dios, aside sa ginatawag nga creation, true human conscience, pinaagi po sa nasulat nga mga pamulong. So mao na nga bisan pa karon mga latest mga discoveries sa pamulong sang Dios. Sige, alay na lang day. So wala joy ikapamaliban ng tao sa unsa man nga pamaagi nga walay kahilabtan ang Dios sa ilaha, kundi naadyo sa tanan. May naadyo kabalaka ang Dios nga ang desire jud sa Dios nga ang tanan maluwas. So bisan pa through His living word. So ang revelation po sa Dios o kung pagpanawag sa Dios pinaagi sa buhi nga pulong nga mao si Jesus Christ, the living word. John chapter 1 verse 1 to 4. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. Kaning the Logos, o kung the Word. All things came into being by Him, and apart from Him, nothing came into being that has come into being. In Him was life, and the life was the light of men. So, ang second person of the Godhead, nagpakatao, became flesh. Nagpakatao para sa atong kaluwasan nga sa pagpanawag sang Dios. So pinaagi sa buhi nga pulong, kay dako kay na siya nga epekto, impeccable, o kung sa ginatawag nga the celebrity of the Lord Jesus Christ, nga dapat firstborn dito sa atua, priority dito sa atua, tagaan sa pagtagad, nga sa pagkilala sa iya. Nga ang second person of the Godhead, nga Diyos nagpakatao sa ato pa, kung baga pa sa comparison sa kahimtang sa pagkinabuhi, ang pinakamayaman, the Creator, nga ang tanan naa na sa iya, nagpakatao, nga pinakabababa among men. Wala jud. Walay lupa, walay balay. Mao nang sulti ni Jesus Christ nga maayo pa gani ng mga langgam o kanang mga pispis kay naapa sila'y kanang tawag pugaran, pero ang anak sang tao, the Son of Man, wala joy balay in taon bisag unsa, so latagaw wala jud, wala jud. So mao na
ang pulong nagpakatao. Now, kung tanaw naton siya, in the beginning was the Word, but pasabot ani in eternity past. Kay actually sa original nga lingwahe, wala ni siya definite article nga da. No? So kani siya dili nimo ma-determine nga beginning which was not a beginning. In the beginning which was not a beginning was the Word, naa na ang pulong, which is God, and the Word was with God. Meaning to sining with God, ang pulong nga pros is face to face with God, and the Word was God. So kauban siya sang God, which is God the Father. So kalabanan sa presentation din basta pulong ganing agad, kag depende sa context, na-address na siya sa God the Father, and the Word was God, which is the second person of the Godhead. He was in the beginning with God, face to face with God. Kaya siyempre, Trinitarian, tagatuol kita nga naay ginatawag nga three distinct personalities o three distinct individual sa Godhead. No? Pero isa sila ka kinaiya, one in essence. Mao na nga ang atong pagtuluan sa pagka-Diyos is still one God, kay one in essence sila. Isa sila ka kinaiya. All things came into being by Him, and apart from Him, nothing came into being that has come into being. So, no nagikan jud sa iya ang tanan. Ang punto din is the Lord Jesus Christ. In Him was life, and the life was the light of men. So, through the living word, makita gyapon sa John chapter 1 verse 14 to 18. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, glory as of the only begotten, meaning to say nga unique from the Father, kay the only siya, full of grace and truth, the unique person of the Godhead, kay He is God-man. No? In God, He is man, kag tapos sa mga tao, in man, He is God. So verse 15, John bore witness of Him and cried out, saying, This was He of whom I said, He who comes after me has a higher rank than I, for He existed before me. No? So si Jesus Christ nag-exist na before sa kay John John the Baptizer. Pero magulang si John sa iya ha. Mga pilag murag 6 months ang iyang kamagulangan. Basta magulang si John the Baptizer sa iya. Pero he existed before me. Kay sa iyang pagka-Diyos, siyempre sa eternity past, naana si Jesus Christ as the Word. Sa verse 16, For of His fullness we have all received, and grace upon grace. For the law was given through Moses, grace and truth was realized through Jesus Christ. So, ang grace and truth dito na makita kan Jesus Christ. Kaya He is the fulfillment sa mga natawag nga kung unsa din na ang naa sa kasuguan ni Moses. No man has seen God at any time, the only begotten God, who is in the bosom of the Father. He has explained. So, makita yun nga si Jesus Christ din nag-exist siya sa iyang pagka-Diyos, dili siya sa iyang pagka-Diyos in eternity past. Mao na nga siya lang yun ang nakaibalo kung unsang naa sa God the Father. At the same time, siyempre ang Holy Spirit mao ang naga-sustain sa iya ha, sa iyang ministry as man din sa bilang tao sa ibabaw sa kalibutan. So through the living word, makita gyapon nato ni sa Hebrews chapter 1 verse 1 to 2. God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, in these last days He has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. So ang God the Father, ang pagpadayag sa una is pinaagi sa mga prophets kag sa uban in many portions and in many ways. So nagapadayag sa mga danggo, visions ana.
Pero karon wala na direct revelation gikan sa Dios. Pero sa una naa pinagi siya mga tingog, no? O plus karon mga unsa pa mga guidance na pinagi sa sa nature, no? Amo nang pagpadayag sa pagkilala lang sa nga naay Dios, no? Plus kay Abraham, no? Sa pag sa iya nga panghuna-huna nga sa pag-search nga naay creator, kag sa Israelites mismo pod nga sa uban nga nasod nga kumbaga pa buhi jud gamhanan jud ang Dios ang Israelites. Bisan pa sa kay David sa unsa man nga pamagi before nga wala pa si Jesus Christ o wala pa ang second person of Godhead nagpakatao, daghan na klase ang pagpahayag sa Dios o kung sa kinatawag nga mga milagro, no? Meaning to siya ang milagro kanang opposite siya sa nature, no? Kung unsang dagan sa panahon iya opposite siya, mao nang ginatawag nga milagro. Pero in the last days karon in the proper time, God's time, ang Dios nagpadayag niya pinagi sa iyahang anak sa second person of the Godhead nga nagpakatao. Ang ginatawag nga fulfillment sang mga prophecies kag unsa man nasulat da sa laws, no? The laws and the prophets, ana. Si Jesus Christ ang fulfillment niya na. So ginatawag nga shadow kag tapos ang reality. Ang sulti nga ang shadow without the reality is nonsense, wala jud say pulos. Mao na nga kung unsang naa sa Old Testament which is the shadow or the type, mao na si Jesus Christ the anti-type o ginatawag nga the fulfillment of the laws. Muna nga wala na mga sacrifices, mga unsa pa to mga rituals nila sa una, mga sin offering, burnt offering, wave offering, o unsa pa klase uban nga mga offerings. Si Jesus Christ ang fulfillment niya na. Mao na si Christ is the end of the law. Wala na, human na. Ang atuan na lang amo ang motuohay. Kay in other words nga ang pagtuo, ang pinaka-importante dira ang merit na naa sa object of our faith. Dito pirmi ang tanan ang pagsalig, no? Mao na nga we live by faith, not by sight. Pagtuo ra jud kay nakasalalay ang imuhang kinabukasan. Kung sa kaluwasan pa ang imo ang eternity sa object of your faith nga mao si Jesus Christ. Dili sa tuwa nga pagpaningkamot nga maningkamot kita para maluwas o kung sige tagsimba, sige basa Bible, sige himog pagkabutan para masustain naton ang kaluwasan. No, dili mao na. Kay ang tanan naa lang sa Dios. Mabitaw na gitawag nga by grace, no? Ang grasya wala kitay buhat dinha, wala tay something nga makredit sa tuwa in order nga ma-save or somewhat man nga ma-sustain naton ang salvation. No. Ang tanan naa sa Dios. Mo na kung tanaw naton ning ginatawag nga mga ritual nila sa una, halimbawa sa kay Adan o kung sa kay Abraham. Tapos sa ginimo sa mga Israelites sa Old Testament. Tanan sa Dios nga pamagi. So ang ilang na lang mao ang pag-obey pirmi, nag-obey sila tungod kay nagatuo sila. Bisan sa mga tawag nga mga sin offering or burnt offering. Mo nang tawag nga grasya. Kay ang pagtuo naga-work yun na siya. Dili na something nga tuo lang tapos wala. No, it works. Mo na nga makita jud nga kung unsa ang plano sa Dios may epekto jud siya. So mo na nga gikan sa mga promises sa Dios sa Old Testament sa mga prophets kag karon sa kay Jesus Christ na siyang anak, the unique person of the Godhead. Nga dira na ang ginatawag nga ultimatum ang tanan nato dito na tanan na punto kan Jesus Christ. Kag by the way, gikan sa Old Testament
ang pinpoint man gid ana si mao si si Jesus Christ. Bisan pa sa promise sa Genesis chapter 3 verse 15, no, nga sa usa ka seed, sa usa lang ka unsa nang seed, nga sa mga kaliwat usa ra jud singular, mao na nga si Jesus Christ, no, nga promise. Limatan naton din sa Genesis chapter 3 verse 15. Para lang sa sigurado, 3:15. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, singular. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Excuse. So, kaning Genesis chapter 3 verse 15 nga ang promise ang ginatawag nga Savior. Singular siya, dili siya plural, nga sa kaliwat sa babae, between thee and the woman. Sa babae jud, wala sa lalaki, no. Kay sa isa ka butang nga remember nga pinaagi sa similya sa lalaki, because of one man sin entered into the whole world. Mao nang ang tanan nga mga natawo sa ibabaw sa kalibutan pinaagi sa similya sa lalaki, makasasala naay o kung baga pa naay old sin nature. Pero sa babae, no, nga in the absence sa similya sang lalaki, pwede nga kung manganak wala jud say old sin nature plus kang Jesus Christ. Mao na nga sa babae diri gibutang, I will put enmity between thee and the woman. Kay ang babae maupod ang gindisib ni Satan, mao na nga na nakahimo siya og sala. Pero na-credit ang sala dito sa kay Adan sa lalaki, tungod kay si Adan wala na deceive. So ana sa Timothy, mao na nga na-credit ang sala dito sa lalaki. Mao na nga between thee and the woman, between sa kay Satan kag sa babae, kag thy seed and her seed. So kani siyang her seed diri nga gipanganak sa ginatawag nga virgin birth, mao na mga kahibulungan nga nahitabo nga mga unique sa pag-anak ng Jesus Christ. Dina nga pamagi nga it shall bruise thy head and thou shall bruise his heel. So si Jesus Christ gipaak siya sa kwan kanang tikod, heel, no. So sa aton pa siyempre sa pagtanaw sa ginatawag nga halas, nadyo siya binom, no. But pa sa ang ganin sa Bible, daghan siya ginatawag nga mga metonymy or ginatawag nga mga metaphor, no. So ang pagpaak sa iya, ang binom, nagadagway siya sa ginatawag nga sala. So ang sala dito, pagpaak sa iya, dito sa iya na ato kang Jesus Christ. Kag mauna ang pagbayad niya sa ato ang mga sala. As far as I know, mauna ang buti pasabot. Pero si Satan naman, nga asa nga bukaon, kanang dukbukon yun yang ulo. Kaysa ilaha manggod sa pagtanaw sini sa ila sa Old Testament, bisan pa siguro sa New Testament, murag same sila gyapon nga mga pamaagi. Once nga napil din nimo ang imuhang kaaway, ginatamakan mo na sa ulo. Meaning to say, ang center of life na adyot sa ulo. Paras kay David, pagpatay niya kay Goliath, tamakan niya sa ulo. Sa giputol pa tong ulo? Oh. Nasa ulo. So man nga gibuak buka kwan jud ang ulo, sa ulo. So perde jud si Satan. Natawag na siya nga mga strategic victory nga nitabo kang Jesus Christ. Pero karon lahi naman, murag wala man na importansya nga kung maperde nimo imong kaaway.
sa unsa man nga mga palaro. Wala naman na o unsa man nga gira. Wa na may ginatamakan sa ulo ron. Wa. Kag isa pod, kung mao gyapon nga pamaagi sa una nga panahon, ang himuon karon delikado. Kay imong kalaban mo surrender na o unsa ba, tapos pagtamak nimo sa iyang ulo, wa ka kay balo, mo balos pa na. Pero sa una wala na, perde, wala na dayon na. So nakitay pagtulunan niya na ginatawag nga Operation Footstool. Sige lang ipagawas nato na sa sunod. Operation Footstool. Kung paano ang paghimo o kung paano nga pamaagi nga kumapil din nimo imong kaaway, ay imo na siya tamakan sa ulo. Mo nang gawa sana. Okay. So nabala na ko nani kaning Bruce his heel. Nga pagpaak sina nan mao nang binom ang sala ni kailap kang Jesus Christ. So sa to pa si Jesus Christ sa ibabaw sa cross, hindi siya nag-iisa. Na ay old sin nature dito sa iya. Meaning to say nga na-judge sa iya ang ato ang mga sala nga meaning to say nga dili na kita wala na ang power of the old sin nature sa atoa. Wala na. Tanaton diri sa kandaw. Sa Romans chapter 6 verse 6, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. So ang old sin nature, wa na say gahom. We are released from the power of sin. Mao na ang buti pasabot. Wala say gahom ang old sin nature para sa atoa nga mga believers o kung sa atoa nga mga Christians. Mao na nga dapat i-consider nato ng atong kagalingon nga patay kita sa sala kay we are na-release na from the power of sin but alive unto God. Kay tuwa na kang Jesus Christ sa ibabaw sa cross. We are released from the power of sin. Ang isa po niya ang pinakanindot po kung mag-rapture na nan wala na ang presence ng sala sa tuwa. We are released from the presence of sin. Okay. So muna ang gawas nga ang Diyos is calling us through the living word. Iha tanan grasya, iha na tanan. Sa to pa sa ato ang salvation, kung tanaw nato sa atong salvation, wala tay atoa. Si Jesus Christ ang naghimo og salvation sa toa sa pagbayad sa ato ang mga sala. Kag sa Christian way of life pod sa ikaduha nga bahin human sa salvation, wa po tay atoa. Kundi magkinabuhi kita pinagi sa iyang mga pulong. Sa toa pa dire is faith plus work, pero sa salvation by faith lang in the Lord Jesus Christ. Ngano nga faith plus work yun sa ginatawag nga Christian way of life? Para walay ikagahom sa tuwa ang sala. Naagyapon ang old sin nature sa tuwa. The old sin nature is in us agyapon. Kaya lang wala na siya gahom sa tuwa nga gamhan niya kita kung unsa atong himuon. Mao na dapat may renewing of the mind sa tuwa nga dili na siya maka-empower sa atuwa. Kay comparing sa mga ginatawag nga mga unbelievers, wala jud sila chance ang mga unbelievers nga maggamhan sa pulong sa Dios. Wala. Bisan butan pa na sila. Daghan kay mga unbelievers nga mas butan pa kaysa mga believers. Kay mao nang ilang kinaiya. Mao nang ilang personality. Pero dili sila saved. Kay it does not mean nga save sila tungod kay butan kay sila. No. Dili mao nang basihan sa salvation. Ang basihan sa salvation is the Lord Jesus Christ. Mao na kita mo tuo lang.
walay works. So isa po niya nga ang pagpanawag sa Dios ginapadayag niya pinagi sa iyang mga spoken word. Iyang mga gisulti nga mga pamulong. Makita sa 1 Corinthians chapter 2 verse 6 to 7. Ang usalan din kapag tanaw nga walay ikaikyas jud ang tao sa pagpanawag sang Dios, wala. So ang issue dire is volition. Ang imuhang freedom ang issue, volition. Nga either nga mag-negative ka, nga i-reject nimo ang pagpanawag sa Dios sa unsa man nga pamagi nga iyang manifestation, or mag-positive ka by believing sa iyang mga pagpanawag. So 1 Corinthians chapter 2 verse 6 to 7. Yet we do speak, lalio, wisdom among those who are mature. A wisdom, however, not of this age, nor of the rulers of this age, who are passing away. Kuya, no? Mature. Now, tanaw-tana. Sa verse 7, but we speak, lalio gyapon, God's wisdom in a mystery. Isa na po ning mystery, the hidden wisdom, which God predestined before the ages to our glory. Now, verse 6, yet we speak wisdom among those who are mature. Buot pasabot sa ginatawag nga maturity. Nga, kana siya is a time to believe. In other words, ang tanan nga naa in Christ Jesus, mga mature na sila. Remember nga, we are in Adam beforehand. Pag believe nimo kang Jesus Christ, ginatawag ka na nga mature. Nga you are in Christ. Kay knowing o kung understanding kung ano ang ginatawag nga salvation. Kay pras na sa kwan, sa ginapractice ang Roman Empire nga gi-adapt sa mga Israelites. Ang ilang anak, wala na siya yung mga inheritance at the age of 7 or 8 or somewhere din na. Nga ginatawag pa nga mga immature, mga bata pa. Now, dalaw na sila sa ginatawag nga sa eskulahan o kung sa pidadodigos ba o kung sa teachers of the law, anak. Dito na sila. Pag-abot sa mga edad, mga 14 years old, 15, 16, somewhere din na, nga naa na sila, o kung ginatawag nga mag-mature na sila, i-adapt na sila sa ilahang parents. Mamo nang ginatawag nga mature. Meaning to say nga, maka-acquire na sila og inheritance. So, ginatawag na siyang adoption. Paras God sa una sa seminary. Kaya na ay pulong diri sa Bible nga adopted son kita mo sang Diyos. At the same time, na ay ginatawag nga the sons of God. Okay. The sons of God. Wait, itanaw sa nato during adopt. There is Pauline. Okay. Halimbawa sa Romans chapter 8 verse 15. Romans chapter 8 verse 15. For ye have not received the spirit of bondage against to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Bisan man sa verse 23. So napagyapon sa Galatians 4:5, Romans chapter 9 verse 4, Ephesians 1:5. Having predestined unto us the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Now, isa sini dito sa seminary sa una. Siyempre, kung believer ka of the Lord Jesus Christ, mahimo ka nga a child of God. Diba, mahimo ka anak sa Diyos pag believer ka of the Lord Jesus Christ, no? Now,
ilaning ginakuan kanang unsa tawag ni nagkagubot dito kay sa mga seminarians kay dili sila gusto og adoption nga adopted sons of God, the spirit of adoption, o kung adopted sila sang Dios, kundi gusto nila katong kuan jud kanang anak jud. Ha? O legitimate, no? Natural born jud, no? Nga without knowing nga ang adoption din nga gina-practice nila sa Bible kag ang ginatawag nga legit yun nga anak sa parents, parehas lang. So walay diferensya dira kay kani siya practices ni siya ang ginatawag nga adoption sa Roman Empire nga gi-adapt sa mga Israelites nga sa usa ka pamaaging gihimo ni Pablo nga example. Kag ginatawag pud nga mature siya tungod kay gi-adapt na siya sa iyang parents. No? Gi-adapt siya sa iyang parents mismo. Pero still nagakuan gyapon sila, nagapractice gyapon sila sang adoption nga dili sa ilang bloodline. Dili nila anak yon. Pero kaning adoption nga ginapractice nila, nga ginatawag nga mag-mature na, iyan ni sang Roman Empire nga ginapractice. So walay diferensya, walay kalaian nga mahimo kang anak sang Dios pagkahuman adopted ka nga anak sang Dios. Sama sini sa 1 Corinthians chapter 2 verse 6. Yet we do speak wisdom among those who are mature. Mature to the point nga believers of the Lord Jesus Christ. A wisdom, however, not of this age, nor of the rulers of this age, who are passing away. So, kumbaga pa, sa espirituhanon nga bahin, dili na siya passing away, o ruler of this age, or somewhat in this age. No, kung di nga nahimo siya nga believer of the Lord Jesus Christ, nga naa na siya in Christ. So, katong wala pa in Christ, mga immature to sila. Now, sa verse 7, what we speak, God's wisdom in a mystery. Mystery, the hidden. Pero the hidden wisdom which God predestined before the ages to our glory. So, kaning mystery din we speak God's wisdom in mystery. Gisulti na, tapos mystery pa nga the hidden. Ang but pasabot sang mystery din is the Christianity. Mo nang mystery. Kaya nga naman, kay kaning ginatawag nga Christianity, kung tanawon nimo sa Old Testament, mao ni sang crucifixion kay Jesus Christ. Wala na din gi-prophesy sa panahon sang Gentiles, mao ni si Adan, Abraham, mao ning Israel. Wala na gi-prophesy kaning sa una gitawag na siya nga church age, intercalated age, or ginatawag nga Christianity. Wala gi-prophesy na sa Old Testament, wala kaning Christianity. Mao ning gitawag ni siya nga the mystery o kung the hidden, the mysterion of God. Karon na manahibal-an na nato o unsa siya. So dili na siya the hidden or somewhat nga mystery kay naa na kita sa ginatawag nga at the right time at this present age nga ginatawag nga Christianity. Mao bitaw nga nito nga na ang pulo nga Christianity sa Acts chapter 11. Ang pulo nga mystery, no? Gitawag lang na siya nga mystery tungod kay wala siya gi-prophesy kaning Christianity sa daan nga katipan o kon sa Old Testament. Okay, so dinhi pod sa nga diri sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Ambot unsa na Ecclesiastes sa kuan? Panaghoy? He has set eternity in the hearts of all men. Ecclesiastes, betang tanda sa Bible. Panaghoy.
Ecclesiastes. Human sa Proverbs. Human sa Proverbs. Wala man. No. He hath made everything beautiful in his time. Also he hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. Siyempre, ang Diyos is perfect. So, tanan niyang create is perfect. Ecclesiastes 3:11. Also, he had set the world in their heart so that no man can find out the work that God maketh. So that no man can find out from the beginning to the end. Wala joy kay kiyas. I know that there is no good in them, but for a man to rejoice and to do good in his life. Amen. Pero ang Diyos, gin-create niya ang tao nga naay ginatawag nga freedom o convolution. So, ginatugutan niya kita na tawag nga permissive will of God to choose how we will respond to His offer of life. Nandiyo freedom mga tao. Pras na karon Christmas at 20 kwanta karon no? 26. Kapon 25. Tano ko ng celebration sa Christmas sa mga mura makasulti po ko nga both believers kag unbelievers. Believers sabot nga wala joy understanding po sa kung unsa po ang birth ni Christ. O tanaw ilang celebration na ipaputok, na tagaybay. Tapos religyoso yun ang dating. Kay naapay ginatawag nga mga simbang gabi, naapay ano? Giving. So, napoy mga role. Pero kasagaran sa pangarol, mga UI. May makita kasi kung mga tagay, panagsara kayo na. Panagsa sa, panagsa sa Malaka. Kuan kayo, kanang distorted. So, they mean nga ang Christmas by their own motive ba, concept, unsa ba din na nga pamagi. Sa ilaha lang. Wala na klaro, wala eksakto nga proper jud nga pagtagad kung unsa jud ang ginatawag nga Christmas. Bisan pa even do nga kani dili jud sa ginatawag nga right jud nga date, no, exact nga date nga na birth si Christ. Ang ato lang dinhi nga we are celebrating of remembering nga si Jesus Christ o kung the second person of the Godhead nagpakatao, mao nang pangalan niya si Jesus Christ. No, the second person of the Godhead nga co-equal sa God the Father. Mong tawag nga He is the Son of God, the Son of Man. Mo nang point nila ang pag hinumdom lang nga si Jesus Christ na tao, no, para sa ato ang kaluwasan. Mo na nga ang Dios nag-allow jud nga to choose how we will respond to His offer of life. Apil na sa mga pagtulunan. Munang uban nagatuo nga si Jesus or ang God na ay Diyos, uban na walay Diyos. Ang uban dili ko equal with God the Father, ang God the Son or unsa ba. So ang pagtuo dinhi nga ang second person of the Godhead is co-equal with God the Father. Sa iyang pagkatao gipangalanan siya nga si Jesus the Christ. So ang revelation ng Diyos diri sa pagtawag until nga ang tao naa siya at the point of God's consciousness. Kaya kung ako mag-define yaning ginatawag nga age of accountability, iba po ni siya. Kay ang age of accountability dinha jud
ang responsibility sa usa ka tao o sa usa ka bata at that point of age. Halimbawa karon kung magsulti ta nga ang age of accountability is age 15. So dapat ang tanan nga mga bata o tanan nga mga tao at the age of 15 dapat mo decide na siya to believe or not to believe the Lord Jesus Christ. Pero kung advance po ang iyahang IQ, makarealize na siya sa age nga 11 or 12. So mao na iyang responsibility nga mag-respond siya or mo react to accept or to reject, to believe or not to believe the Lord Jesus Christ. So mao nang pulong nga ginagamit is God's consciousness. So mao nang responsibility na sang usa ka tawo sa kanang point of age nga sa unsa man nga pamaagi mao na nga dapat yun kung mahimo nga ginaalaw sa Dios ang tao tungod sa freedom mag-believe siya kay Jesus Christ, or else habang may buhay may pag-asa kung kano sa agit siya mag-believe kay Jesus Christ. So mo nang ginatawag nga grasya sa Dios nung ginatag sa tao ang freedom. So iyan na responsibility sa tao. O kung nadumduman ko na ginatawag nga permissive will of God. So naa sa tao ang responsibility nga mag-positive ba or not. So God does not send anyone to hell, and hell is not the place where people pay for their sins. So dili jud plano sa Dios o kung ang desire sa Dios, in other words nga ang desire jud sa Dios ang tanan mas save. So wala na predestined sa Dios ang tao nga nga kung kinsa ang ilabay niya sa impyerno. No. Ang impyerno ba para ba sa mga tao nga para bayran nila ilang mga sala? No, dili. Ang impyerno dili para sa mga tao para bayran nila ang ilang mga sala. Kaya nga naman, all sins were paid by the Lord Jesus Christ on the cross. Mo nang issue sang salvation is by faith, dili tungod sa sala. Tanaw nato din sa Matthew 25:41. Matthew 25:41. Kani siya sa sikang kaming ni Jesus Christ. Ang point lang naton din nga kung para sa kay kinsa ang impyerno, then shall he say also unto them on the left hand, no, depart from me, ye cursed, into everlasting fire. Asa ng everlasting fire o ginatawag nga impyerno? Prepared for the devil and his angels. Sa tuwa pa, wala pa in eternity past, wala pa ang human history o wala pa si Adan nga paghimog sala ni Lucifer nga nahimong si Satan kag ang 1/3 sa mga anghel, mga angels gi-judge na sila dito sa everlasting fire o sa ginatawag nga impyerno. So ang impyerno dili na para sa tao, kana siya para sa kay Satan kag sa 1/3 of the fallen angels. Kaya lang tungod kay ang mga unbelievers dili jud mutuo kang Jesus Christ nga parehas kang Satan nga hindi magpa-under sa authority ni Jesus Christ kag 1/3 sa mga angels nga dito ni sabay kang Satan. So ang mga unbelievers nga dili pun mutuo kay Jesus Christ didto padto pod sa impyerno. Kay pareha sila og kanang desisyon sa ilang kinabuhi sa dili sa pagtuo
sa Dios. Pero normally ang impierno para jud sa kay Satan kag sa 1/3 of the fallen angels. So dili para sa tao ang impierno, dili. Okay. Mao na diri sa Revelation 20:14. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. So kaning death, kaning Hades, ang Hades is Greek. So gitawag na sa gyapon nga impierno pod. Ilabay ni sila sa lake of fire. Nga asa nga para na sa kay Satan kag sa mga fallen angels. Kaning kamatayon, kaning mga nangamatay nga mga unbelievers, kag ang yara sa Hades, ilabay sila sa lake of fire. One day maabutay, which is the second death. But pasabot sa second death, walay relasyon sa Dios. Mong tawag na siya nga second death, ikaduwa nilang kamatayon, which is eternal separation from God. Wala na tsansa. Wala na. So, mo ni ganiya, Matthew 25:41, then he will say to those on his left, depart from me, accursed one, once into the eternal fire which has been prepared for the devil and his angels. Katong mga nag-reject sa pagpanawag sa Dios for salvation, nga magtuuhay lang. So, sa pagpadayon, John 3:16-18, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him, mao ni believe lang. Whosoever, walay pagpili. Impersonal love na. Unconditional love. In Him should not perish, but have eternal life. Ang mutuuhay lang. So, how many times pa na ibutang magtuo lang in order to be saved? Magtuo lang kang Jesus Christ. So, sa verse 17, for God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world should be saved through Him. He who believes in Him is not judged. So, believing gyapon. He who does not believe in Him has been judged already. Judged already. Tungod kay nakita sa Dios as omniscience, all-knowing, nga kana siya, dili mutuuhay. Kabalo na ang Diyos kung kinsa ang mutuuhay unya, ugma o next year, or kanus pa nga wala pang rapture, bisan pa human sa rapture, sa panahon sa tribulation, kag sa panahon sang millennium, is judged already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Not believing in sa ngalan lang nga, in the name, meaning to say nga, ang authority of salvation, di na lang yun sa kay pinagi kang Jesus Christ. Pag dinipod sa Romans chapter 1 verse 24, therefore God gave them over in the lust of their heart to impurity, that their bodies might be dishonored among them. Kuyaw ni ba? Kay damon nga hindi sila mutuhay sa ginatawag nga omniscience ang Diyos, plus karon na sa tribulation, o kung bisan sa coming karon, ngawa pa ang rapture, gado lang rapture, damon nga ginapagahi sa Diyos ang ilang kasing-kasing to not to believe the Lord Jesus Christ. Kuyaw, kay di man jud sila mutuhay. Dopros lang ko na natabo kang Pharaoh. Sa kay Pharaoh, sa time ni Moses, the Lord hardened the heart of Pharaoh. Gipagahi sa Diyos ang kasing-kasing ni Pharaoh. Maura gyapon ang may tabo sa karong nga panahon sa rapture. Damor nga hindi mutuhay ang tao sa panahon sa tribulation, damor nga ginapagahi sa Diyos nga dili na jud sila mutuhay. Ginasyurte na sa Diyos nga sila dili mutuhay. Pero naagyapon ang justice sa Diyos or absolute righteousness sa Diyos, dili tungod sa iyang nga siya is sovereign, nga labaw siya sa tanan, nga kung unsa iyang gustong himuon
kanang tama jud, no? Nabisan pag pagahi niya ang kasing-kasing ni Pharaoh o sa mga katawhan by not believing the Lord Jesus Christ, kay nakita niya sa iyang omniscience as all-knowing, sa iyang foreknowledge nga sila dili jud mo tuuhay. So the more nga ginapagahi sa Dios ilang kasing-kasing. So sa verse 26, Romans chapter 1 verse 26, for this reason God gave them over to degrading passions, for their woman exchanged the natural function for that which is unnatural. Sa verse 28, for just as they did not see fit to acknowledge God any longer, God gave them over to a depraved mind to those things which are not proper. So naagyapon ang ginatawag nga righteousness kag justice sa Dios tungod kay God knows nga sila di jud mo tuuhay. Wala mahimo. Pero katong motuuhay, ginatagaan jud sa Dios pud og privilege at the right time, God's time, nga sa ilahang pagtuo. So na ang responsibility sa tao to believe. In other words, nga gipresent na sa Dios ang salvation, naa na lang sa tao ang mo response to believe. By calling them through creation, human conscience, no? The living word, the written word, the spoken word, tanan gihatag na sa Dios. Mao na nga si Jesus Christ, o kung ang second person of the Godhead, nagpakatao, desiring sang Dios nga tanan maluwas. That's it. So wala jud sang may mahimo. Well, siguro sa sunod magsugod kita dinhi sa kwan. Ay si sa okay. Dinhi sa aton sa ani nga mga pagtuon. The problem is sin, the plan, redemption, provision, the cross, the Holy Spirit, then faith. Naalantag sa unit to. Well, para matawag nato nga ma-series nato ang mga pagtulunan. Okay? So, unless lang na question, clarification, comment on sa ba. Kung wala, let's pray. Salamat. Salamat ha. Sa imo lang amay, salamat kayo sa mga opportunities nga tagdi mo sa amon. Salamat kid sa teaching ministry Ginoo of God the Holy Spirit. Siguro sa pag-enlighten sa mga confirming Ginoo sa mga kamatuoran nga diri Ginoo by our own Ginoo nga pamaagi. Okay, we are just an instrument sa mouthpiece Ginoo sa pag-rely yielded unto God the Holy Spirit. Ngani salamat sa presence ng mga isa. Salamat Ginoo bisan Ginoo sa mga understanding, the more of keeping on moving on, Father, the more we have the clarification Ginoo sa mga understanding Ginoo sa imong mga pagtulunan. The more assurance, the more confidence we have Ginoo hangtod sa eternity. Ngani salamat jud sa imong grasya, sa imong humagi, nga sa imong tanan ginadangop, sa imong langgit ginasalig, bisan Ginoo being dependent kita sa imo. Ngani sa imo ginapasalamatan tanang pinagis kalan Jesus Christ. Amen.